Sa Ebanghelyo ngayon sa Mateo 10, gumamit ang ating Panginoon ng nakababahalang paglalarawan. Narito sinusuko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga lobo. Sa unang tingin parang nakakatakot ito. Ang isang tupa ay walang likas na depensa laban sa isang lobo. Kung titingnan natin ang ating modernong apostolado, kumakatok ka man sa mga pinto, bumibisita sa mga ospital, o nakikipag-ugnayan sa kalye, ang sirkular na mundo ay kadalasang parang isang grupo ng mga lobo. Nakakatagpo tayo ng kawalang bahala, puot at pag-aalinlangan. Ngunit, pansinin na hindi tayo sinasabihan na ni Jesus na maging mga lobo upang labanan ang mga lobo. Hindi niya tayo sinasabihan na tumpasan ang agresyon o galit o pangungutian ng mundo. Sa halip, binibigyan niya tayo ng dalawang formula. Maging matalino kayong mga gaya ng mga ahas at walang buwang gaya ng mga kalapati. Nagbibigay din sa atin ang mga tawag ni Jesus ng ating Panginoon na isang kahangahangang pangako para sa ating lingguang mga gawain. Huwag kayong mag-alala kung paano kayo magsasalita, kung paano inyo sasabihin, sapagkat hindi kayo magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang nagsasalita sa pamamagitan ninyo. Gaano kadalas tayo mag-aalinlangan na lumapit sa isang tao dahil iniisip natin hindi ako ang sapat ng kaalaman ng teorya o hindi ako mahusay magsalita. Sinasabi sa inyo ni Jesus ngayon, bitawan ang kabalisahang iyan. Kapag lumabas kayo ng Paris at nakasuot ang balaban ni Inang Maria, kayo ay mga instrumento. Kung kayo ay lupos na walang sariling pupunan ng banal na Espiritu ang kahulugan. Huwag paghinaan ng loob kung inyong gawain ay hindi agad magbubunga o kung kayo ay maghaharap sa pagtanggi. Ginagarantiya ni Kristo na ang pagtitiis hanggang wakas ay magliligtas. Ating panibaguhin ang ating debosyon sa ganap na pagtitiis sa ngalan ni Inang Maria sa paanan ng krus. Nagtitiwala na gagabayan niya ang ating mga hakbang at pagsasalita sa pamamagitan ng ating mga labi. Inculin Mariae, mga misyon, kinakatawan ng utos ni Kristo. Kapag kayo ay pinag-uusig nila ng isang bayan, tumakas kayo patungo sa iba. Sumulong na may sigasig, hindi kailanman manatili sa pagkabigo o pagwalang kilos. Binabati kayong lahat ng isang mapagpalang linggo sa hinaharap mga kapwa legionaryo. Nakipagpalain ka ng Diyos sa iyong pamilya at ang lahat ng legionaryo dyan sa maligayang Biyernes ng 14 na linggo. Mabuhay!